Wala nang pakialam si Li Zhang sa napagkasunduan ng lahat ng organisasyon na walang makikisali na warlord. Pinatay nga raw ni Zhou Fan ang kanyang anak, kaya sisiguraduhin niya na ipaghihiganti niya ito gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa galit ni Li Zhang ay dumaan na ito sa pinakamataas na bintana ng kanyang mansyon. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki sa kausap niya sa kabilang linya na maganda raw ang ginawa nito. Tinanong niya rin kung hanggang ngayon ba raw ay hinahabol pa ito ni Zhou Fan. Huwag nga raw itong lalaban at huwag nga raw nitong ilalantad ang kanyang katauhan. Mag-isip nga raw ito ng paraan kung paano ito makakapagpahabol ng matagal kay Zhou Fan hanggang makarating na doon si Li Zhang. Ang matandang si Li Zhang na nga raw ang bahalang magligpit kay Zhou Fan. Sinabi rin ng nakatalukbong na lalaki na kahit papaano ay nag-aalala rin siya sa sandaling makumpleto na nila ang kanilang plano. May posibilidad nga raw na mangamba ang kanyang posisyon kapag mas pinabura na ng mga mas nakakataas sa kanila ang angkan ng Li family. Pero pumabor nga raw sa kanya ang nangyaring pagkamatay ni Li Hangwu kaya dapat nga raw siyang magpasalamat kay Zhou Fan. Talagang napakamalas nga raw ng buong pamilya nito. Sa paggamit ni Zhou Fan ng bago niyang skill ay nahabol nito ang taong bumaril kay Li Hangwu. Ang hinahabol ni Zhou Fan ay isang warlord na kung tawagin ay Guard Kai. Habang tumatakbo ang warlord na si Guard Kai ay may kinakausap ito sa kanyang communication device. Noong makatanggap na siya ng utos ay bigla na lang itong gumamit ng skill para mabilis na matakasan si Zhou Fan. Nagtaka naman si Zhou Fan kung bakit nga raw napakabilis ng hinahabol niyang ito. Nakaramdam din ng inis si Zhou Fan, kung sana nga lang daw ay mas matagal niyang nagagamit ang floating steps of luminosity ay hindi na raw ito makakalayo sa kanya. May bigla namang nagpailaw ng isang flare signal sa itaas ng kalangitan. Nagmadali ang mga Starfall Warrior na nakakita nito. Malamang nga raw ay nasa lugar na iyon si Zhou Fan. Sinabi ni Zhou Fan na napakatuso nga raw ng taong hinahabol niya, bago nga raw ito lumayo ay nagpailaw pa ito ng isang flare signal. Tuwang-tuwa ang mga Starfall Warrior noong makita ng mga ito ang tinutugis nila na si Zhou Fan. Kahit napakarami ng mga dumating na ito ay madali lang ang mga itong tinatalo at pinapatay ni Zhou Fan. Tinanong ni Zhou Fan ang iba pang paparating kung mga sira-ulo ba raw ang mga ito. Hindi ba raw ng mga ito maintindihan na wala ang mga itong laban sa kanya? Huwag na nga raw ang mga itong makisali sa paghabol sa kanya dahil sinasayang lang daw ng mga ito ang sarili nilang buhay. Kahit binalaan na ni Zhou Fan ang mga bagong dating na Starfall Warrior ay nagpatuloy pa rin ang mga ito ng pag-atake sa kanya. At dahil nagdesisyon na nga ang mga ito na kalabanin si Zhou Fan, wala na siyang ibang pagpipilian kundi patayin ang mga ito para protektahan ang kanyang sarili. Nakakaipon na si Zhou Fan ng maraming stat points dahil karamihan sa mga tao na tumutugis sa kanya ay mga advanced Starfall Warrior. Sinabi ng isang nag-aagaw buhay na lalaki na napakalaking pera nga raw ang 10 bilyon na patong sa ulo ni Zhou Fan. Halos lahat nga raw sila ay nagbabaka sakali kahit nangangahulugan ito na maaari silang mamatay. Sinabi rin ng lalaking ito na malamang daw ay nanghihina na ngayon si Zhou Fan dahil sa pakikipaglaban nito ng napakatagal. Hindi na nga rin daw magtatagal at babagsak na ang katawan nito. Naiinggit nga raw siya sa napakaswerteng tao na makakapatay kay Zhou Fan, mapapatay niya nga raw ito nang dahil sa nararamdaman nitong sobrang pagod. Sa sitwasyong ito ay sinambit ni Zhou Fan ang mga kasabihan, na ang mga malalakas ang mabubuhay at ang mga mahihina ang mamamatay. Mukhang ganoon na nga raw ang batas na nagpapatakbo sa mundo simula nang mangyari ang gabi ng Starfall. Pero sisiguraduhin niya nga raw na mabubuhay siya sa sitwasyon niyang ito. Hindi nga raw niya matatanggap na mamamatay na lang siya nang hindi nare-resolba ang mga bagay na gusto niyang ayusin. Kung sino man daw ang nagtatangka na kumuha ng patong sa kanyang ulo, nakahanda nga raw siyang ubusin at patayin ang lahat ng mga ito. Ngayong gabi ay dumanak ang napakaraming dugo sa lungsod ng Jining nang dahil sa malaking patong na inilagay sa ulo ni Zhou Fan at sa napakalaking kasinungalingan na ipinagkalat ni Li Zhang. Karamihan sa mga namatay na ito ay sadyang mga halang na ang kaluluwa, pero ilan din sa mga ito ay nagpasilaw lamang sa malaking halaga ng pera. Maging ang isang ligaw na tuta ay natatakot na sa mga naririnig at nakikita nitong labanan. Tumindig ang balahibo ng isang ligaw na tuta noong maramdaman nito na may taong lumapit sa kanyang tabi. Sinabi ni Zhou Fan na mukhang nakakasindak na nga raw siya ngayon at maging ang isang tuta ay natatakot na rin sa kanya.
Ayaw niya nga raw sanang pumatay ng ganoon karaming tao pero wala nga raw siyang pagpipilian. Noong nakahanap na si Zofan ng pagkakataon para makapagpahinga, ay may bigla naman siyang naramdaman sa kanyang likuran. Nagmadali si Zofan ng pagtakbo upang lapitan ito, hindi niya na nga raw ito hahayaan na makatakas pa ulit sa kanya. Ang hinahabol ulit ngayon ni Zofan ay ang nawala at ang kanina nitong hinahabol na si Guard Kai. Sinabi ni Zofan sa taong hinahabol niya na wag nga raw nitong iisipin na gaya pa rin siya nung una na madali nitong matatakasan. Sinabi ito ni Zofan dahil sa ngayon ay marami-rami na rin siyang naipon na unassigned stat points. Gumamit si Zofan ng 45 unassigned stat points para pataasin ang level ng isa sa kanyang mga skill. Ngayon ay nasa partial level na ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity. Kung sa beginner level ay 50% agility lang ang pinapataas nito, ngayon ay may kakayahan na itong pataasin ng 100% ang kanyang agility. Sa pag-activate ni Zofan ng partial level Floating Steps of Luminosity ay unti-unti na nitong naaabutan ang kanyang hinahabol. Nagtaka naman ang warlord na si Guard Kai kung bakit mas mabilis na ngayon si Zofan. Napapaisip siya kung nagawa ba raw nitong makapag-breakthrough sa ginagamit nitong maneuver ang technique. Pero nagkakamali nga raw si Zofan kung inaakala nito na mahuhuli siya nang dahil sa bago nitong natutunang bilis. Noong eksaktong hahawakan na ni Zofan si Guard Kai ay bigla na lang ulit itong naglaho. Nagtataka si Zofan kung paano nga raw nito nagagawang mawala ng ganoon kabilis. Maging ang kanyang araw partial level na Floating Steps of Luminosity ay hindi pa rin sapat para mahuli niya ito. Naisip niya na dapat nga raw yata ay hindi na siya nag-alinlangan sa paggamit ng kanyang stat points. Kung pinataas niya lang daw agad sa familiar level ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity ay malamang na nahuli na niya ang tao na kanyang hinahabol. Pero may dahilan naman daw siya kaya hindi niya agad ito ginamit, may kahinaan nga raw ang kanyang Floating Steps of Luminosity, at yun ay napakabilis nga raw nitong umubos ng kanyang stamina. Kailangan niya nga raw magtabi ng ilang stat points kung sakali mang malagay siya sa isang alanganin na sitwasyon. May bigla na namang nagpailaw ng flare signal sa posisyon kung nasaan si Zofan. Nagalit si Zofan dahil malamang ay kagagawa na naman daw ito ng taong hinahabol niya. Habang naghahanap ang galit na si Li Zong ay bigla itong nakakita ng isang flare signal. Naisip niya na malamang ay malapit lang doon si Zofan. Ngayon pa nga lang daw ay linisin na agad ni Zofan ang leeg nito. Siya nga raw ang magwawakas sa buhay ni Zofan bilang kanyang paniningil sa pagkamatay ng kanyang anak. Hindi makakilos ang Jinning Mercenary Association dahil sa utos na ibinigay sa kanila ng kanilang headquarters. Kinakailangan din nilang sumunod sa dating kasunduan ng bawat organisasyon, na bawal makisali ang mga warlord kapag mga Starfall Warrior lang ang sangkot sa nagaganap na gulo. Pero ngayon ay dumating na sa kanila ang balita na patay na raw si Li Hangwu at nilabag na raw ni Li Zong ang napag-usapang kasunduan. Sa mga oras na itong araw ay hinahanap na nito si Zofan. Nagalit si Pu Pan noong malaman niya ang impormasyong ito. Wala nga raw talagang kahihiyan ang matanda na si Li Zong. Hindi nga raw nila akalain na ito mismo ang tutugis kay Zofan gayong ito rin mismo ang nagsimula ng gulong ito. Hiniling niya rin sa kanyang ama na sana raw ay may gawin itong hakbang para matulungan ang kanyang kaibigan. Hindi pa man nakakapagsalita si President Pu Hao ay nagpaalam na ang kanyang mga tauhan. Sinabi ng mga ito na may kailangan lang daw silang asikasuhin sa labas, kahit na ang totoong dahilan naman ng pamamaalam ng mga ito ay balak nilang tulungan si Zofan. Nakarating na rin sa Military Association ang ginawang paglabag ni Li Zong sa kasunduan ng lahat ng organisasyon sa Jinning City. Ngayon ay wala nang kukundi na kung may gawin mang hakbang ang Chief Instructor na si Wei Chenshan. Inutusan ni Chief Instructor Wei Chenshan ang mga pinakamalalakas nitong Advanced Starfall Warrior na magpunta raw ang mga ito sa loob ng kanilang lungsod. Iligtas nga raw ng mga ito si Zofan at dalhin agad sa kanilang kampo. Lumapit si Ji Zon sa kanilang Chief Instructor noong makita nito na paalis na ang iba nilang malalakas na miyembro. Hiniling ni Ji Zon kay Chief Instructor Wei Chenshan na payagan daw sana siya nitong sumama sa pagliligtas kay Zofan. Nakarating na rin sa mga Starfall families ang balita na mahigit sa 100 Starfall Warrior na raw ang napapatay ni Zofan. Hindi nga raw nila akalain na ganoon na pala ito kalakas. Nakarating na rin sa mga ito ang balita na patay na nga raw ngayon si Li Hangwu,
at kasalukuyan daw na hinahanap ni Li Zong si Zhou Fan upang ipaghiganti ang namatay nitong anak. Sinabi ng isang lalaki na bilang isang warlord ay nilabag nga raw nito ang kasunduan ng mga pangunahing organisasyon ng kanilang lungsod. Kapag nga raw nagsanib puwersa ang Military Association at Mercenary Association laban sa kanila, mahihirapan nga raw ang kanilang Starfall Family Alliance na labanan ang mga ito. Sinabi ni Chairman Lin na kahit nga raw makialam sila ngayon ay wala na rin daw silang mababago. Hindi na nga rin daw magtatagal ang buhay ni Zhou Fan lalo na't isang warlord ang tumutugis dito. Naiintindihan niya rin daw ang ginawang aksyon ni Li Zong, nilabag nga raw nito ang kanilang kasunduan dahil sa galit na nararamdaman nito sa pagkamatay ng kanyang anak. Mas mabuti nga raw na wala silang gawin at maghintay na lang sa magiging resulta. Isang advanced Starfall warrior lang naman daw si Zhou Fan, kaya hindi ito mananalo laban sa warlord na si Li Zong. Habang naglalakad si Zhou Fan at ikinukonserba ang kanyang lakas, ay bigla namang dumating sa kanyang likuran ang galit na si Li Zong. Pagkaharap ni Zhou Fan ay sinigawan nito ni Li Zong na ibalik nga raw nito ang kanyang anak. Sinabihan naman ni Zhou Fan ang papalapit na si Li Zong na wala na nga raw hihigit pa sa pagkatuso nito. Naturingan pa nga raw itong isang warlord pero ito ang kauna-unahang lumabag sa kasunduan ng lahat ng organisasyon. Mabilis na umalis si Zhou Fan sa kanyang kinatatayuan para maiwasan ang ginawang pag-atake ni Li Zong. Habang nangyayari ito ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga tauhan ng iba't ibang organisasyon para manood sa magaganap na labanan. Wala silang intensyon na makisali sa laban dahil ang pakay lang nila ay maghatid ng impormasyon sa kanilang mga pinuno. Pinamalita ng mga ito na patay na nga raw si Li Hongwu kaya naroon ngayon si Li Zong upang ipaghiganti ang anak nito. Hindi nga raw nila akalain na ang mismong nagpasimuno ng kaguluhan na ito ay ang unang lalabag sa protocol ng kanilang lungsod. Sinabihan ni Li Zong si Zhou Fan na mukhang kahit papaano ay may talento rin pala ito dahil naiwasan nito ang ginawa niyang pag-atake. Hindi naman nagpasindak si Zhou Fan sa warlord aura na inilalabas ni Li Zong. Dahil nga raw nandoon na rin ito, wag na nga raw itong puro dakdak at simulan na nila ito. Tinawag ni Li Zong si Zhou Fan ng isang mayabang, tingin ba raw nito ay malakas na siya nang dahil lang sa nagawa nitong tumagal sa pagtugis ng iba. Mukhang hindi pa nga raw naiintindihan ni Zhou Fan kung gaano ito kawalang kwenta kung ikukumpara sa tulad niya na isang warlord. Naisip ni Zhou Fan na napakalakas nga raw ng matandang hukluban na si Li Zong. Kung hindi niya nga raw naiwasan ang ginawa nitong pag-atake, malamang ay lubha na siyang sugatan ngayon o kaya naman daw ay wala na siyang buhay. Ilang beses na nga raw siyang nakipaglaban kay Captain Xin Jian, kaya masasabi niya na higit na mas malakas dito ang walang hiyang si Li Zong. Hindi nga raw magandang ideya na makipaglaban siya ng sabayan sa isang warlord. Nagliwanag ang mga paa ni Zhou Fan noong gamitin na nito ang kanyang maneuvering technique. Naisip ni Zhou Fan na kailangan niya nga raw gamitin ang sa tingin niya ay mayroon siyang kalamangan, kaya kailangan niya nga raw makipaglaban gamit ang kanyang bilis. Nilait ni Zhou Fan si Li Zong ng matandang inutil at nakakahiyang traidor. Sa pagkakataong ito ay hindi nga raw siya titigil hanggat walang namamatay sa kanilang dalawa. Sabay-sabay na ginamit ni Zhou Fan ang Shadow Flash Blade, Willow Blossom Flash at kapangyarihan ng kanyang Wind Slasher. Kailangan nga raw ay siya ang unang makatama sa laban nilang ito ni Li Zong. Hindi naman umatras si Li Zong kahit mukhang mapanganib ang pag-atake na gagawin ni Zhou Fan. Kahit mabibilis at sunod-sunod siya nitong inatake ay madali niya lang itong naiiwasan. Inasar pa ni Li Zong si Zhou Fan na yun na ba raw ang pinakamabilis na pag-atake nito, sobrang bagal nga raw ng ginagawa nito para sa kanyang mga mata. Pinagpawisan naman si Zhou Fan dahil hindi niya nga raw matamaan ang matandang ito. Malamang nga raw ay isa na ito sa mga pinakamalakas na novice warlord sa buong Jining City. Kahit baliwalain ang layo ng pagitan ng techniques at skills, kahit magkaparehas pa ang mga ito na warlord ay mahirap punuan ang laki ng diferensya sa mga taglay ng mga itong stats. Ang isang novice warlord ay maaaring magkaroon ng 100 hanggang 299 na points sa lahat ng taglay nitong stats. Noong naging isang warlord si Xin Jian, nagagawa pa noong makasabay ni Zhou Fan sa mga ginagawa nilang sparring nang dahil sa bigay na agility bonus stats ng kanyang Wind Slasher. Pero ibang istorya na kung ikukumpara ang lakas ni Zhou Fan laban sa matagal ng warlord na si Li Zong. Kung ipapagpatuloy ng mga ito ang kanilang laban ay si Zhou Fan lang ang malamang na madedehado.
Hindi na inintindi ni Zhou Fan kung gaano man kalaki ang lakas sa kanya ni Li Zong. Hindi pa niya rin naman daw inilalabas ang lahat ng kanyang alas. Sa paggamit ni Zhou Fan ng partial level floating steps of luminosity ay mabilis itong nakapunta sa likuran ni Li Zong. Sa daming araw ng ginawa nitong kasamaan ay dapat na itong mamatay. Binitawan na ni Zhou Fan ang ginawa niyang pag-atake, kaso nga lang ay hindi niya tinamaan si Li Zong dahil bigla na lang itong naglaho sa kanyang harapan. Noong hinanap ni Zhou Fan si Li Zong ay naramdaman niya ito sa kanyang likuran. Sinabi ng aataking si Li Zong na ipapatikim niya nga raw kay Zhou Fan kung gaano kalaki ang diferensya ng lakas nito sa tulad niya na isang veteran warlord. Lumaki at tumindi ang liwanag na nasa kamao ni Li Zong. Sinabi ni Li Zong na para matikman nga raw ito ni Zhou Fan ay kailangan nitong ibayad ang sarili nitong buhay. Nag-alala si Zhou Fan dahil mukhang napakalakas nga raw ng gagawing pag-atake ni Li Zong. Pinakawalan na ni Li Zong ang D-rank combat skill nito na Stone Fist Artillery Cannon Shot. Nagtaka si Zhou Fan kung bakit parang bigla na lang lumaki at bumigat ang ginawang pag-atake ni Li Zong. Isinangga ni Zhou Fan ang kanyang espada upang protektahan ang kanyang sarili. Kahit nasangga niya man ito ay napaatras pa rin siya nito ng napakalayo. Nanginig ang katawan ni Zhou Fan nang dahil sa lakas ng sinalo niyang pag-atake. Naisip niya na napakalakas nga raw ng D-rank fist skill na ginagamit ni Li Zong. Bukod nga raw sa taglay nitong lakas ay napakabilis din ito. May 79 na agility stat si Zhou Fan bilang isang advanced peak Starfall warrior. Mayroon din siyang 99 points na dagdag sa kanyang agility na nagmumula sa bonus stats ng kanyang Wind Slasher. Madaragdagan pa ng 100% ang kanyang bilis kapag naka-activate ang kanyang partial level skill na Floating Steps of Luminosity. Naisip ni Zhou Fan na sa epekto nga raw ng kanyang Wind Slasher at Floating Steps of Luminosity, mas mabilis na nga raw siya ngayon sa karamihan ng mga novice warlord. Kaya nakakapagtaka nga raw kung bakit mas mabilis pa sa kanya si Li Zong. Ano na ba raw talaga ang rank nito ngayon? Sa lakas nga raw ni Li Zong ay para siyang nakikipaglaban sa isang higante na halos hindi niya maabot. Pero hindi naman daw ibig sabihin noon ay wala na siyang ibang paraan para labanan ito. Sinabi ni Li Zong na hindi nga raw masyadong nasaktan si Zhou Fan kahit na sinalo nito ang kanyang pinakawalan na Stone Fist Cannon. Hindi nga raw niya inasahan na ngayon ay ganoon na pala kalakas si Zhou Fan. Hindi na nga rin daw nakakapagtaka kung bakit namatay sa mga kamay nito ang kanyang anak na si Li Hangwo. Naghanda na ulit si Li Zong upang ipagpatuloy na ang kanyang pag-atake. Hindi niya man daw gustong aminin pero isang araw banta si Zhou Fan para sa kanya at sa kanilang mga pinaplano. Ngayong araw ay pagpipira-pirasuhin niyang araw ito bilang kabayaran nito sa pagkamatay ng kanyang anak. Sinabihan ni Zhou Fan si Li Zong na tigilan ng araw ng matandang ito ang kakadaldal. Kung gusto nga raw nitong kunin ang kanyang buhay ay gawin at subukan ng araw agad nito. Pagkatapos salitain ni Zhou Fan ang mga salitang sinabi nito, ay bigla na lang mabilis na sumulpot sa kanyang harapan ang aataking si Li Zong. Agad na sumuntok si Li Zong pero agad ding napaghandaan ni Zhou Fan ang gagawin nito. Sa pagkakataong ito ay iba namang skill ang ginamit ng matandang si Li Zong. Nagkaroon ng malakas na pagsabog dahil ang skill na ginamit ni Li Zong ay tinatawag na Stone Fist Artillery Buster Bomb. Namangha ang mga nanunood sa lakas ng D-rank Stone Fist Cannon na pinapakawala ni Li Zong. Kahit nga raw nasa Perfection Master level pa ito, ay hindi raw ito dapat ganoon kalakas. Napapaisip tuloy sila kung isa lang ba raw talagang novice warlord si Li Zong. Kung tinamaan nga raw ni Li Zong si Zhou Fan ay malamang na sumabog na ang katawan nito. Wala nga raw itong tsansang mabuhay sa lakas ng ginawang pag-atake ni Li Zong. Habang naglalaban sina Zhou Fan at Li Zong ay nanunood din sa kanila ang warlord na si Guard Kai. Nagtataka siya sa kanyang nasasaksihan, bakit nga raw nadagdagan na naman ang bilis ni Zhou Fan. Naisip ni Zhou Fan na kumpiyansa nga raw siya na maiiwasan niya ang pag-atake ni Li Zong nang dahil sa anumang oras ay maaari niyang pataasin ang level ng kanyang Floating Steps of Luminosity. Sa ngayon ay nasa familiar level na ang primary maneuvering technique na ginagamit ni Zhou Fan. Sa pag-upgrade niya nito ay mayroon na lang siya ngayong 42 unassigned stat points. Naisip ni Zhou Fan na sasamantalahin niya nga raw ang kanyang posisyon para mapatay niya si Li Zong gamit lang ang isang pag-atake. Sisiguraduhin niya raw na mapapatay niya ito.
Nagulat si Zhou Fan noong bigla na lang nakaiwas si Li Zhang kahit napasurpresa ang ginawa niyang pag-atake. Nagtataka siya kung paano nito naiwasan ang kanyang espada. Sinabihan ni Li Zhang na akala ba raw ni Zhou Fan ay matatalo siya nito kapag umasa lang ito sa kanyang bilis. Isang araw kamangmangan ang naiisip na ito ni Zhou Fan. Umatake na ulit si Li Zhang gamit ang Stone Fist Cannon Gatling Gun. Tumalsik si Zhou Fan noong paulanan siya nito ng mabibilis at malalakas na suntok. Naisip ni Zhou Fan na mas malakas nga raw ang mga suntok na ito kumpara sa mga suntok kanina na kanyang dinedepensahan. Simula nga raw nang naglaban sila ay mukhang hindi pa pala nito ginagamit ang buo nitong lakas. Agad na sinundan ni Li Zhang ang tumilapo na si Zhou Fan, tingnan na nga lang daw niya kung paano siya nito tatakbuhan. Mabilis na napuntahan ni Li Zhang ang pinatalsik niyang si Zhou Fan. Mabuti na lang at nagamit agad ni Zhou Fan ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity kaya hindi siya nito tinamaan. Habang tumatakbo papalayo ay naisip ni Zhou Fan na napakalakas nga raw ni Li Zhang kung ikukumpara sa kanya. Sa ngayon nga raw ay wala pa siyang tsansang manalo laban dito. Naisip ni Zhou Fan na ang pinakamagandang gawin nga raw sa kanyang sitwasyon ay ang tumakas muna siya sa warlord na si Li Zhang. Mabuti na nga lang daw at nasa familiar level na ang kanyang Floating Steps of Luminosity, kung hindi niya raw agad ito napataas ay baka kanina pa lang ay nag-aagaw buhay na siya sa mga kamay ni Li Zhang. Habang ginagamit ni Zhou Fan ang kanyang Floating Steps of Luminosity ay nakarinig ito ng malalakas na pagtawa. Paglingon niya sa kanyang likuran ay nakita niya na malapit na siyang abutan ni Li Zhang. Nagtataka siya kung bakit nga raw napakabilis nito. Kung mas mabilis pa nga raw si Li Zhang sa kanya, kahit na ginagamit na niya ang familiar level ng Floating Steps of Luminosity, isa lang daw ang ibig sabihin nito. Malamang nga raw ay hindi lang ito isang novice warlord, malamang ay nasa tuktok na ang lakas nito ng isang novice warlord realm. Kinabahan si Zhou Fan habang iniisip nito kung tama ba ang kanyang hinala. Hanggang sa makumpirma niya nga ito mula mismo sa bibig ni Li Zhang. Nagtanong si Li Zhang kung ngayon ba raw ay naiintindihan na ni Zhou Fan kung gaano siya kalakas. Tama nga raw ang iniisip nito, ang lakas nga raw na taglay niya ngayon ay lakas ng isang novice peak warlord. Sinadya niya raw talaga na hindi agad ilabas ang buo niyang kapangyarihan para makita niya ang reaksyon ngayon ni Zhou Fan. Gusto niya raw makita na sa umpisa ay malaki pa ang tiwala nito sa sarili pero habang tumatagal ay unti-unti na itong nawawala ng pag-asa. Gusto niya nga raw unti-unting pahirapan si Zhou Fan bago niya wakasan ang buhay nito. Para nga raw siyang isang pusa na pinaglalaroan ng nakita nitong daga pero pagdating sa huli ay papatayin niya pa rin ito. Gusto niya nga raw ibalik ng 10 beses kay Zhou Fan ang sakit na naranasan ng namatay niyang anak. Inatake ni Li Zhang ang hinahabol nitong si Zhou Fan. Nagawa man itong maiwasan ni Zhou Fan pero halos lahat ng ito ay muntikan na siyang mapuruhan. Nakatanggap si Zhou Fan ng paalala mula sa kanyang War God system. Ang kalagayan nga raw ng kanyang katawan ay malapit nang bumagsak sa kritikal na kondisyon. Naisip ni Zhou Fan na kapag nagpatuloy nga raw siya ng ganoon, mauubos nga raw ng mabilis ang kanyang stamina hanggang sa hindi na niya magamit ang kanyang skill na Floating Steps of Luminosity. Sa sandaling mangyari nga raw ito ay iyon na rin ang kanyang magiging katapusan.